Sa ibang balita, nagkahabulan at nagkasagupa po ang mga pulis at mga hinihinalang miyembro ng robbery hold-up group sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At matapos humupa ang putukan, patay ang tatlong suspect. Saksi si Bernadette Reyes. Ang tatlong lalaking ito napatay matapos umanong makaengkwentro ng mga pulis sa Commonwealth Avenue. Hinihinala mga miyembro raw ng isang robbery hold-up group. Bago nito, nagkahabulan pa sila ng mga otoridad. Pasado 2:00 ng hapon nang makita raw sila ng nagpapatrolyang pulis na tila nagmamanman sa isang bangko. At nang sitahin, tila pumorma umanong bubunot ng baril ang mga lalaki. Nang check-in ng mga pulis natin, nagbunot ng baril at pumutok kaagad sa kanila, kaya nagkahabulan. Tinamaan yung mobile nila, ng mobile natin, yung mga marked vehicle. Kwento ng ilang nakasaksi, nag-warning shot daw ang mga pulis. Parang may nagbigay ng sign yung kaso takbo pa rin yung mga mama. Hinabol sila. Nakuha sa mga sospek ang 2 kalibre 45 baril at isang caliber 38. Paniwala ng pulisya, mayroon pang isang lookout ang grupo pero nakatakas. Ayon sa Quezon City Police District, ilang insidente na rin ng robbery hold-up ang nagaganap dito sa Quezon City nitong mga nakalipas na buwan. Kaya noon mahigpit na pinababantayan sa mga pulisya ang mga lugar malapit sa mga bangko. Yung usual modus operandi nila, mag-standby sa mga bangko, may spotter sila sa loob. Tapos pag nakapag-withdraw ng malaki, yun ang inaabangan nila. So with that pattern, pina-aakos ko, pinapapatrulan ko yung malapit sa mga bangko at random, check nila yung mga suspicious looking individuals. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. 6 ang patay habang 22 ang sugatan ng tambangan ng isang convoy sa Sumisip, Basilan. Ayon kay Army spokesman Harold Cabunok, sakay ng 4 na sasakyan ang mga manggagawa ng rubber plantation nang tambangan sila ng armadong grupo. Hinala ng mga otoridad, mga miyembro ng Abu Sayyaf ang nasa likod ng pananambang. Mahigit 100 bahay naman ang natupok sa sunog sa tramo Pasay City. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Ayon sa BFP, posible nagsimula ang sunog sa jumper ng kuryente sa Kisame ng isang apartment. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Isang sunog din ang naganap sa South Wing Building ng Batasan, Pambansa. Ayon sa isang empleyado, nagkaroon muna ng pagsabog na hinihinalang galing sa wiring ng elevator. Dahil sa insidente, sinuspindi ang operasyon ng kamera. At sa showbiz saksi, dinagsa ang concert ng international singer-rapper na si Nicki Minaj sa Mall of Asia Arena. Todo hiyawan ng fans sa performance ni Nicki ng kanyang mga hit song. Kabilang po sa mga pinasikat niya ang Super Bass at Starships. Hindi naman maitago ni Nicki ang kanyang saya at pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans. Sa Southeast Asia, dito lang po sa Pilipinas nag-concert si Nicki bilang bahagi ng kanyang Pink Friday World Tour. Ilang personalidad naman ang nakunang nanonood ng concert. Umano man si Dolphy habang buhay naman siya nakatatak sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang ilan na nga sa kanila nagpatatu pa ng imahe ng Comedy King bilang alaala ng kanyang pagmamahal. Saksi si Rafi Tima. Isang taimtim na nananalangin si Dolphy. Ang imaheng ito na malayo raw sa karaniwang nakikita ng publiko ang napiling ipatatu sa kanyang braso ng anak ng Comedy King na si Vandolph nito lang Lunes ng gabi. Sabi ng tattoo artist na si Jaime De Leon, sa 3 oras na session ni Vandolph, nagkwento raw siya ng ilang masasayang alaala ng ama. Happy moments yung napagkwentuhan namin na kung paano ko sila, pinapanood ko sila, tungkol sa mga movie, tapos tungkol sa parang ugali ni Dolphy. So nagkukwento rin yung si Vandolph? Kwentuhan lang, parang ano lang kami, magbarkada nagkwentuhan sa buhay-buhay, ganun lang. Ano yung natandaan mo na binanggit niya tungkol sa tatay niya? Pwede ba sabihin yun? Medyo pilyo pero... Kaya naman laking gulat niya nang malamang wala pang 24 oras matapos niya itong gawin. Pumanaw na si Dolphy. Kagabi, pauwi na kami nasa taxi. So may nag-text sa akin na friend na patay na nga daw.
kinilabutan ako kasi sabi ko katatapos ko lang gawin yun. Tapos biglang lumabas na patay na siya. Ang isa pang apo ni Dolphy na si Ruel, nauna nang nakapagpatato sa kanyang braso ng mukha ng kanyang lolo. Nang ma-ospital si Dolphy, pinadagdagan niya ito ng isa pang imahe ng hari ng komedya. Ang reaction ng lolo mo doon? Kita, ayos yan ha. Galing yan, parang yan, kamukha niya raw. Okay, so natuwa siya. Natuwa siya. Bagamat pumanaw na, mananatili raw buhay ang hari ng komedya sa kanilang puso at ipapaalala pa ng mga obrang nakaukit sa kanilang katawan. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Bago pa man naging hari ng komedya, alam niyo bang minsan naging OFW rin si Dolphy? Sinariwa po yan mismo ni Dolphy sa harap ng mga kababayang dumalo sa kanyang pagtatanghal sa Hong Kong noong 2009. Narito po ang report. Alam niyo ba? 1950 ako nandito. Nagtatrabaho na ako ito. Ba, hindi pa kayo tao mo? Totoo po yan. Nagsasayaw na ako noon at inuutusan din. Pero wala kayong dapat ikahiya. Marangal ang trabaho natin. Sa harap ng mga kababayang OFW sa Hong Kong noong 2009, ikinuwento ni Dolphy ang mga panahong minsang ng ibang bansa rin siya para magtrabaho. Dekada 50 nang magpabalik-balik si Dolphy sa Hong Kong para magtanghal kasama ang ilang komedyante at entertainer. Minsan din daw siyang naging utusan. Hindi naman nagsasayaw lang ako eh. Dahil hindi may boss din akong dala sa akin eh. Ako errand boy na ako. At the same time, sumasayaw. Noon pa man, batid daw ni Dolphy ang hirap ng buhay OFW. Noong nasa Hong Kong pa siya, nag-iimbak daw sila ng pagkain para makatipid. Kaya payo niya sa mga OFW roon, maging praktikal at umiwas sa bisyo. Yun ang unang-unang iiwasan, yung sugal. Dahil yan talagang, dahil lahat niya sugal. Sa kanyang pagbabalik sa Hong Kong noong 2009, kasama niya ang partner na si Shasha Padilla at ilan sa kanyang mga anak. Doon, nagbigay aliw ang hari ng komedya sa mga kababayang tulad niya ay nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay rito sa Pilipinas. Pasensya na kayo. Kutsenda na ako eh. Tinitingnan ko nga kumisang pag-jingle ko eh. Nakasa pa ako na tumatama. Hindi pa naman. Para sa saksi, Bam Alegre, nag-uulat. Kaisa ang GMA Network sa pakikiramay sa naulilang pamilya ng hari ng komedya. Malungkot man ang kanyang paglisan, nagsisilbing inspirasyon daw ang buhay ni Dolphy sa buong showbiz industry. Lubos ang pasalamat ng Kapuso Network sa sayang dulot ng kanyang walang kapagurang pagganap sa entablado man, pelikula o telebisyon. Tiyak daw na mas masaya ang langit ngayon na naroon na siya. Ang pamana ni Dolphy ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino sa buong mundo. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. We've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweet days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I love the life we've made, and I'm so glad I stayed right here